Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aries. Paunang mensahe po ni Aries ay number 2, spiritual union. This is very good energy, Aries. Napakaganda nito kasi this is partnership, no? Meron ditong meeting of two kindred spirits. This is a strong bond between two people. Kaya napakaganda nito. Maaring ano to, for some of you, no, na siguro ano kayo, single, naghahanap ng bagong pag-ibig. So, this could be the time, no, na makikilala nyo na dito siguro yung inyong soulmate, ang inyong twin flame, ang inyong magiging ka-partner sa buhay, no, yung ganon. This could also, this could also be a collaboration, no? Maaring merong collaboration in a project, maaring may partnership sa business, partnership na as friends, no? So any kind of union, no, ang maaring maganap dito for some of you. Ang napakaganda rin na energy nito kasi kung ano man ang klaseng relationship na papasukin ninyo dito, Aries, kung ano man ang klaseng pagsasama ng dalawang tao, ito ang bonus dyan kasi magkakaintindihan kayo, you are going to be on the same wavelength, you are on the same page, you know, most of the time, you will be very supportive of each other dito, kaya napakaganda ng magiging relationship ninyo dito, Aries, okay? So, what else? We have number 6, third eye chakra. Ayan. So, yung third eye chakra, this is the energy center, no, between eyebrows ninyo at saka sa taas lang to ng nose bridge, no. Nandiyan dyan yung third eye chakra. And yung third eye chakra is the energy center na related sa intuition, related sa higher consciousness, yung ganun. Kaya maaring ang iba sa inyo ngayon, Aries, your intuition is on point sa ngayon. Maybe maraming downloads dito ang papasok sa inyo at this time as guidance, diba? Kung ano yung mga downloads na yan, intuitive messages, yung ganon, those are gabay, no, from the divine universe. Okay? So, maaaring maraming papasok sa inyo na sa ngayon, na intuitive messages. So, we have number 4, ayan, discontent and boredom. Ang iba sa inyo dito, nabuburyo. No? May mga discontentment, dissatisfaction siguro na mga nararamdaman sa buhay ninyo at this time. Pero alam mo, tignan niyo yung floor, 'di ba? Merong napakamakukulay, no, rainbow colors, and that represents opportunities and possibilities, no, na nandiyan dyan sa inyong harapan, kumakatok, pero hindi niyo napapansin because you are so focused on the discontentment, frustration, boredom, or whatsoever na nararamdaman ninyong low vibration na feelings and emotions, no? Kaya this is a heads up for you, Aries, na kung titignan nyo lang ito, no, or tignan niyo talaga, Aries, kasi ang inyong paligid, okay? Open your eyes, open your ears, open your heart, no, para dito sa mga opportunities na to. Kasi marami na siguro ang kumakatok sa inyo ngayon na oportunidad, hindi nyo lang napapansin or hindi nyo lang pinapansin. So, maaaring ini-ignore nyo lang yan, okay? So, we have number 9, suffering in silence. Ayan. So, this could still be related to discontent and boredom. Kung ano man na nararamdaman ninyong bigat, sa inyong kalooban, parang sinasarili nyo lang siguro yan, Aries. Wala kayong kinikwentuhan. As in, talagang parang ninanamnam ninyo mag-isa lang, diba? But kung meron kayong mga ganong nararamdaman, you don't have to carry it all, diba, Aries? Tandaan ninyo na sa kahit ano man ang sitwasyon natin, if we need help, there will always be someone, or there will always be, a person out there na makakatulong sa atin. We just need to reach out, okay? Kaya you don't need to suffer, no, in silence. Hindi mo kailangang dibdibin lang lahat, sarilinin lang lahat, bitbitin ang lahat ng burden sa dibdib ninyo, sa puso ninyo. Because there are people na willing naman makatulong sa inyo. You just need to let them know. You just need to ask for help, okay? So, what else? We have patience and planning. Ayan. So, ang iba din sa inyo dito, nasa planning stage, and maaring nagmamadali kayo, no? Maaring you are in a rush to
roll out your plans, to roll out your ideas dito. So, posibleng ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo, Aries, okay? So, patience is what you really need right now kasi alalahanin naman natin na, 'di ba, may mga bagay na kakailanganin din natin sa pagpaplano na maaaring kailangan pa nating pag-aralan, kailangan nating mag-feasibility study, maaaring kailangan pang magtanong-tanong, mag-research, dahil maaaring yun ang mga elements din na kailangan ninyo para kayo ay makapagplano, hindi ba, Aries? Kaya, ito yon, ano? So, maaaring kailangan lang ninyo dito din na mag-practice ng inyong more patience pa para makabuo kayo dito ng isang magandang plano din, hindi ba? So, what else? For Aries, we have number 2, movement, choices, decisions. Ayan. So, maraming galawan dito, no? Ang mangyayari sa buhay ninyo, Aries. Maaaring magiging hatid din ito, no? Yung movement na to could be hatid dito ng opportunities sa number 4 energy. Posible na one day, mapapansin nyo na ang mga offers na yan, mapapansin nyo na yung mga opportunities na yan. That's why maybe magde-decision kayo dito. Maybe there are choices talaga din na nasa inyong harapan at pag-iisipan ninyo kung alin dyan yung para sa inyo. And maybe, when you make that decision, then you will start moving, you will start progress, you will start to take action, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Leo. Paunang mensahe po ninyo ay number 6, material and spiritual prosperity. Ayan. So, napakaganda kasi parang may mga financial opportunities na parating dito sa inyo ngayon, Leo, no? So, maybe ito yung tagumpay ninyo. Maaring hatid ito ng promotion, ng pay raise, ng financial reward, no? Rewards of your effort dito. So, this is victory energy, no? Lalo-lalo na pagdating sa material na bagay. So, congratulations, Leo. We have number 21, universe. This is such a beautiful energy. Then, Leo na nasa inyong horizon sa ngayon. There is travel dito. Unang-una, this is travel energy. Posible ng iba sa inyo dito magbabiyahe talaga. That could be for any reason. Pwedeng international travel, posible din na domestic travel, pasyal, posible din ang travel na to is because mag-aaral kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar, or magnenegosyo kayo. Maaaring yung travel na to is related to your career, to your work, then, expansion. It could be for different reasons, but, but this definitely may travel si Leo dito, no? This is also about success, no? This is about success. This is about accomplishments, achievements, no? Kasi meron ditong mga magtatapos na kayo ng mga endeavor, no? Makukumpleto nyo na, marireach nyo na yung inyong goal, ma-accomplish nyo na ang mga bagay-bagay na yan. That's why very successful na kayo sa ngayon, Leo, pagdating dito sa energy na to. So, habang ninanamnam ninyo, sinisavor ninyo ang inyong tagumpay dito, i-enjoy din ninyo talaga ang ang bunga ng inyong pinaghirapan dito. Meron din ditong new beginning energy, no? May new beginning energy dito, kaya merong mga naghihintay na sa inyo na opportunities out there na pagsisimulan nyo naman ulit. So, that's really beautiful. We have patience. Ayan. You may need to practice patience at this time also, Leo. For some of you, kailangan ninyong mag-practice ng pasensya kasi alalahanin ninyo na hindi lahat ng gustuhin nating mangyari ay mangyayari sa timeline na gusto natin or sa form na gusto natin. Hindi ba? Kaya kailangan ninyo dito na magpasensya, kailangan ninyo dito na mag-practice ng patience talaga. Okay?
What else? We have stand your ground. Ayan, stand your ground. Don't allow other people to step on your toes. Panindigan ninyo kung anong pinaniniwalaan ninyo, kung sa tingin ninyo, palagay ninyo, nasa tamang rason kayo, nasa tamang track kayo, nasa tamang position kayo, then panindigan ninyo yan, okay? So, what else? We have number 13, transformation. Definitely, maraming pagbabago talaga mangyayari dito sa inyo. Unang-una na dyan, yung material and spiritual prosperity na makakamit ninyo, that is going to cause change, a positive change, beautiful change sa buhay ninyo. Dito naman sa the world energy, there is ending and there is beginning. So, definitely, maraming magbabago din sa inyong sitwasyon dito. Hindi ba? Kaya, nababalo talaga kayo ng maraming movement dito, maraming galawan, maraming progress ang mangyayari dito sa inyo, Leo, no? So, what else? We have destiny, napakaganda, universe, is, ngayon, intervening in your circumstances. Ang swerte-swerte ninyo sa ngayon, no? Leo, this is such a beautiful energy. Napaka-lucky ninyo at this time. Dito sa destiny energy, good luck and good fortune are on your side. Okay? So, maraming positibong pagbabago dito na mangyayari. Maraming surprises ang ihahatid sa inyo ng universe sa ngayon. Aangat na kayo ngayon, kung before nasa ilalim kayo, ngayon mapupunta na kayo sa ibabaw. This is like triumphant energy para sa inyo kasi maaring matagal na nito itong pinagdadasal, matagal na ninyong minimithi or inaasam, na makaluwag-luwag kayo sa buhay, swertehin kayo sa buhay, magbago na ang buhay ninyo for the better. So, this could be it, Leo. So, of course, this is not going to resonate with everyone, and also just take as it resonates. But for most of you, dito, Leo, sa collective, this is destiny at play. Kaya, i-align na ninyo ang inyong sarili, ang inyong energies with this energy. At nang sa gayon, ito yung ma-attract na ninyo. Ito na yung energy na dumikit na sa inyong energy field, At mabago na ang buhay ninyo for the better, So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Sag. Number 5, there is financial and material changes dito na mangyayari sa buhay ninyo, okay? So, be careful with your spending, be careful with your budget, yung ganon. Kasi, alam mo yun, marami siguro dito ang pwedeng mangyaring pagkagastusan ninyo. So, maaaring may mga ganon sitwasyon. So, be careful with your spending at this time. Make sure na you are watching out your expenses, you're watching out your budget, yung ganon, Sagittarius. What else? Para hindi kayo ma-overwhelm kung meron mang mga sudden changes. So, we have number 1, prosperity begins. Napakaganda, Kung meron man kayo ditong scarcity sa pera na nararanasan at this time, mababago na ang inyong sitwasyon. This could be your opportunity na para mapunan na kung ano man ang inyong mga pangangailangan sa pera. This is your chance na para magkaroon na din kayo ng pag-improve ng inyong pangkaperahang aspeto, magbabago na ang inyong financial landscape dito for the better. There could be a lot of financial blessings and financial opportunities na maaring dumating sa inyo dito, Sagittarius. So, this is really beautiful. Yung pagsisimula ng abundance na to and prosperity na to, that could come from different sources, Maaring manggagaling yan sa windfall, Maaring that is a windfall of money, maaring that is a win, maaari din na mayroong magre-regalo sa inyo, or pwede rin, Sagittarius, na manggagaling ito doon sa promotion, manggagaling sa pay raise, na ibibigay sa inyo ng inyong employer. So, posibleng ganun din ang ganap doon. But this could come from different sources, Sagittarius. And this is the time na magsisimula na kayo na magkaroon kayo ng pagluwag-luwag pagdating sa pera, makakaluwag-luwag na kayo sa pera. So, we have number 9, ayan. So, number 9 is solitude.
Ang iba sa inyo dito, there is a need for you to put yourself in solitude, put yourself in stillness dito nang sa gayon, magkaroon kayo ng panahon para mag-connect kayo sa inyong sarili, sa inyong higher consciousness, mag-connect kayo sa inyong intuition, mag-connect kayo sa spirit realm, yung gano'n, ano? Kasi, posibleng nawindang kayo dito. There could be situations na medyo overwhelming sa inyo. Marami siguro kayong inaasikaso, iniisip. So, medyo siguro nawawala kayo sa focus, no? Kaya, inibitahan kayo dito na mag-solitude kayo para mag-ground ninyong muli ang inyong sarili and you can get back to your core, okay? So, we have number 7, deception and envy. Mag-iingat kayo. This is a heads up for you, Sag, na mag-iingat kayo doon sa mga nakakausap ninyo. Mag-iingat kayo doon sa mga tao na pinag-share ninyo ng mga importanteng impormasyon about your life, no? About your trabaho, ganon. Kasi you never know kung sino dito ang mga inggitero na makakausap ninyo. And maybe kung ano man yung sinishare ninyong mga impormasyon, they could use that against you, hindi ba? Out of inggit. Kaya, be careful, okay? Be careful. Pakinggan ninyo lagi ang iyong intuition because your intuition will always give you a signal just in case may mga hindi magagandang energies ang nasa paligid ninyo. So, you never know kung sino dito yung mga manloloko, mga scammer, mga mambubudol, diba, Sag? So, we have number 5, emotional loss. Ayan, Sag, emotional loss ang iba sa inyo dito. Siguro you have lost someone or maybe you have lost something. Kaya masyado kayong naapektuhan emotionally. Parang siguro nadurog dito ang puso ninyo. Nadurog dito yung happiness ninyo. Talagang kinuha ng kung ano man ang pangyayaring ito ang happiness ninyo. Kaya ngayon, parang nagdurugo pa rin ang puso ninyo. Naninikip pa rin ang inyong dibdib because of this loss. Okay? But, just remember, Sagittarius, na kung meron mang nawawala sa buhay natin, it's because it's either natapos na ang mission niya sa buhay ninyo or natapos na ang mission mo sa buhay niya. No? May ganon. People come and go. Talaga, people come and go because may mga tao na dumadating sa buhay natin na nagiging parte ng buhay natin since birth hanggang sa mamatay tayo or since birth hanggang sa at a certain time or a certain period of time sa buhay natin. Nag-i-stay yan. Meron din naman mga tao na kailangan lang na maging parte ng buhay natin for quite some time lang, no? It's because, diba, may kanya-kanya tayong mission sa buhay. So, when our mission is over to someone or yung someone, kung sino man yan, natapos na ang kanyang mission sa atin, then, maaaring yan ay mag-disappear na sa buhay natin because there is another mission that person needs to fulfill naman sa ibang tao naman, diba? So, may mga ganon, kaya kailangan nating intindihin na not at all times yung mga taong inaasahan natin ay magiging nandyan, no? Or magiging presente. May mga times talaga na kailangan na magpaalam sa atin ng ibang tao or we need to live na, 'di ba? Sa buhay ng ibang tao. May mga ganon. So, we have number 1, triumphant success. Napakaganda, no? May triumph na may success pa. So, parang doble-doble dito ang inyong tagumpay. You know, maaaring related dito sa prosperity, diba? So, we have number 1, so that is 11. That is master number 11. So, I suggest, no, Sag, please look up for the meaning of master number 11 for more guidance din po, okay? So, dito may pagtatagumpayan kayo. Maaaring meron kayo ditong challenging situation na pinagdadaanan recently and now, magkakaroon kayo ng tagumpay. No? Makakamit yung tagumpay dito. There could be new ideas, new plans, may mga epiphanies siguro, intuitive messages na dadating sa inyo dito sa Sagittarius at yun ang magpapaliwanag ng inyong isip, no? Magkakaroon kayo dito ng mga bagong idea, new perspective na magagamit ninyo para mapagtagumpayan ninyo kung ano man ang mga challenging situation na pinagdadaanan ninyo. And with that, Sag,
Pag tatagumpayan ninyo yan, you are going to claim your success dito. You're going to be triumphant. You're going to be victor dito. And with that, you will be starting a new path sa buhay ninyo. Pagkatapos ng tagumpay na yan, merong magbubukas na bagong pinto sa buhay ninyo dito to give you an opportunity to start fresh. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.